Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawid sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagbugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At sa ating pong Ebanghelyo sa araw na ito, pinapaliwanag ni Jesus sa mga tao, lalong-lalo na sa kanyang mga alagad, ang tungkol sa pagsasabuhay ng kanilang mga ituturo. Yung sila mismo ang magpakita ng pag-unawa at magsabuhay ng mga utos na binigay ng Diyos. Kapag sinabing utos, ito ay ang mga batas, mga tuntunin na ibinigay ng Diyos na dapat sundin, dapat isabuhay ng mga tao. At mayroon po mga itinatalagang mga tao para magpaliwanag nito nang sa ganon ay hindi ito lubusang makalimutan ng mga tao, lalo na kapag nagpapalit tayo ng henerasyon. No? Tayo, mga nandito, ilang sandali na lang, no? Ilang taon na lang tayo sa mundong ito, no? At yung mga kabataan ngayon, kung walang magtuturo, makakalimutan nila itong mga tuntuning ito. Ngayon pa nga lang, no? Sa ating mga nandito, hindi ko alam kung ilan sa atin ang memorize pa ang 10 Commandments. Nakakalimutan na natin. Para bang nabubuhay na lang tayo sa araw-araw na parang, paano nga ba tayo nabubuhay? Kasi ang mga batas, ito ang mga rules o guide ng tao sa kanyang pamumuhay araw-araw. Mahalaga ito. No? Kaya nga sa ating simbahan, mayroon tayong canon law na dapat sinusunod, na dapat ipinapaliwanag. No? Kahit na minsan para tayong paulit-ulit, pero sadyang kailangan dahil yung katotohanan din, meron nga mga tao na ngayon pa lang nakakapakinig ay meron palang canon law. So, sa Ebanghelyo, ipinaliwanag na ito ang mga ginagampanan ng mga iskriba at mga pariseyo.
Sa salita natin ngayon, pwedeng magamit na sila rin yung mga mambabatas. Pero yung disappointment kay Kristo, no, na makikita kay Kristo dahil ang mga eskriba at mga pariseyo ay magaling lang magturo. Magaling lang magsalita, pero hindi nila isinasagawa ang kanilang mga itinuturo. Tama naman po yung mga, kasi kailangan kasi maging credible ang isang tagapagturo. Hindi pwedeng basta i-claim lang na dahil nakagraduate, dahil nakapag-aral, siya na yung pinaka may karapatan. Pero kailangan din talagang mas maging credible tayo. At ang credibility ay nakikita doon sa kung anong sinasabi niya, sa kanya din mismo na nakikita ang pagsunod at pagsasabuhay. Ngayon kasi, no, sa nangyayari sa paligid natin, hindi ko alam kung marami ba talagang Pilipino ang bulag o mangmang o wala talagang alam tungkol sa ipinagsisigawang mga due process, mga batas, at mismo mga mambabatas natin ang inaasahan nating magpapaliwanag sa mga batas, pero mismo mga mambabatas natin ang nagmamanipulate sa mga taong medyo mahina ang pag-unawa. Alam naman natin, no, kapag mayroong nagawang krimen, kailangan panagutan. So, hindi pwedeng basta lang dahil iniidolo natin, hinahangaan natin, exempted na sa pagsunod sa batas. Kaya nagkakagulo tayo. Sila nga din mismo, no? Noon, nagsisigawan na dapat sila ang piliin. Dapat sila kasi sila yung nangangako na mag-aahon sa bansa natin. Pero sila din mismo ang naging divided at ngayon, buong Pilipinas ay napapahiyan na sa mga pinaggagawaan natin. Sisigaw-sigaw tayo noon, ngayon, kabaliktaran na ang sinisigaw natin. At mismo mga Pilipino din, no, sa ibang bansa, alam mo yun, yung nasa ibang bansa na kayo, mas maayos na ang buhay ninyo, pero hindi ninyo inuunawa ang mga nangyayari dito sa Pilipinas at nakikisangkot tayo nang hindi natin lubusang nauunawaan. Sigaw tayo ng sigaw ng due process, pero ayaw natin tanggapin ang due process na dapat harapin ng isang tao. Meron tayong batas at ang binibigay ng Diyos sa atin, due process. Unawain natin mabuti ito. Sana tayo din mismo, no? Unawain natin ng mabuti nang hindi tayo bumagsak sa panghuhusga sa ating kapwa. Ipaubaya natin sa mga eksperto sa batas. Huwag tayo ang manguna na sumuway sa batas. Amen.